So matapos nga pong matalo ng TNT Tropang 5G sa kamay ng Barangay Ginebra San Miguel kahapon sa last game ng eliminations, ay hindi na itago ng TNT import na si Bolbol ang pagkakadismaya sa tawagan ng mga referees. Dahil makikita natin sa video na kuha ng Sports on Air na pagkatapos ng game ay agad itong dumiretso sa mga officials upang magreklamo. Pero ang agaw eksena nga po dito ay dahil nang lumapit ang Ginebra head coach na si Tim Cone para sana makipagkamay at batiin ang higanting import, ay tila hindi lang nito pinansin ng veteranong coach. Ganun pa man ay mukhang hindi lang siguro nakita ni Bolbol si Tim Cone, kaya hindi niya ito nabigyan ng atensyon. Subalit trending po ngayon sa social media ang isa pang video na kuha ng Sports on Air, kung saan makikita na nagdadabog si Bolbol habang palabas ng venue. Ito ay dahil narinig ito na nagsabi na sinabihan umano siya na ayaw manalo ng TNT, kaya ano pa daw ba ang ginagawa nila dito? Basically told me they didn't want to win. So mukhang hindi pa ata naiintindihan ni Bolbol na medyo dumidiskarte ang TNT sa pwestuhan ng playoffs dahil mas naniniwala siguro ang kupunan na mas makakabuti para sa kanila kung magpatalo sa Ginebra dahil ang number 1 seed na NLEX ang kanilang makakatapat. Dahil kung nagkataon na nanalo sila sa Ginebra, ay ang rain or shine ang kanilang makakalaban sa quarterfinals with twice to beat disadvantage. Ganun pa man ay hindi naman naitago ng mga fans ang pagkakadismaya nang marinig ang sinabi ni Bolbol. Dahil kawawa din naman umano ito kasi sa kanya daw ang sisi ng mga fans pag natatalo. Pero halata naman umano na siya lang talaga yung gustong manalo sa TNT. Kaya naman kayo na lang pong humusga dyan. Narito po ang match-up sa PBA Commissioner's Cup quarterfinals na siyang nakatakdang magsimula sa Miyerkules. Makakatapat ng NLEX ang TNT, Ginebra laban sa Phoenix, Rain or Shine versus San Miguel, at Meralco Bolts versus Magnolia. Sa apat na may hawak ng twice to beat advantage, ay mukhang Rain or Shine ang pinakamahihirapan dahil sa San Miguel sila naitapat. Samantala, gumawa din nga po ng ingay sa Philippine basketball community ang naging post ni Calvin Oftana sa kanyang official Instagram account kahapon. Matapos nitong magpasalamat ng husto sa lahat ng naitulong at nagawa ng TNT para sa kanyang karera. Madami ang nagsuspetsya na ito na umano ang hudyat na aalis na ito patungong KBL sa South Korea. Lalo pat nag-iwan din ng komento ang former PBA Best Player of the Conference at kasalukuyang nasa KBL na si Arvin Tolentino na si Yu. Subalit agad nga po itong binigyan ng linaw ng batikang sports journalist na si Homer Sison. Ayon kay Sison ay nagpadala daw mismo sa kanya ng mensahe ang agent ni Oftana na wala umanong ibig sabihin ang naging post nito at bagkus nagpapasalamat lang daw talaga ito sa TNT nang dahil sa suportang ibinibigay nito sa kanya. Giit pa ni Sison na wala daw dapat ikabahala ang mga TNT fans kasi may kontrata pa si Oftana sa TNT hanggang sa katapusan ng taong 2027. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.